Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Dahil si Bangag ang dahil ang presidente, kahit sino pwede ilagay ni Bangag yan eh. Dahil according sa affidavit ni Atty. Glenchong 2022, dinaya ni Lisa Tanas ng eleksyon. Bakit hindi ilagay yung mga gusto nila dyan? Bakit, number one, hindi pwedeng ipanalo, i-program pala ng mga Bangag ang lahat ng kanilang senatorial balls. Kasi imposible yun, magkakagulo ang taong bayan. So, fire out yan. Okay? Then, number two, hindi rin pwedeng hindi ilagay nga itong si Marcoleta, si Bongo, at saka si dahil magkakagulo pa rin. Fire out yan. Then, number three, bakit nalagay si Kiko at saka ito si Bam? Bakit? Tanong mo kay Lisa Tanas. Dahil baka hindi nyo alam, behind the scene, dahil sabi nga ni Aimee Manggagamit, ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay hindi yung kapatid niya, kundi Romualdez at Araneta, right? Oh, kanino ba aligned? Si Bam at saka si Kiko? Di ba si Kiko pumunta na sa Malacanang nag-ano-ano kay Lisa Tanas? Di ba may picture sila? Sino ba ang aligned kay Lisa Tanas? Eh di ba mga dilawan? Ang Kiko and Bam, they are dilawan. Sino ang posibleng maglalagay, magpo-program dyan sa machine? Diba? Hindi pwede. Pwede talagang si Lisa Tanas dahil siya ang nandaya sa eleksyon. Yan ay nakalagay sa affidavit ni Atty. Glenchong. Hindi lang natin alam kung ano ang naging usapan dyan behind the scene. Kung bakit yung dalawang sumyot na sa inodoro, diba, hinukay sa ilalim ng Poso Negro at inilagay dyan. Bakit hindi yung kandidato ni Bangag? Maaari kasi wala rin silang tiwala sa mga kandidato nila. Kay Revilla, di ba? Kay Tolentino, baka iniisip tayo, pareho lang mga balimbingan. Nagbalimbingan. Imagine mo, parang Duterte yan, nagbalimbing. Baka pwede tayong traidorin nito. Dito na lang tayo pupusta sa dalawang dilawan. Kasi sure ball tayo, galit ito kay Duterte. Tutuluyan tong Duterte din, Talagang nagiging kampi ni Lisa Tanas ito para, sirain yung mga Duterte. Yun yung nakikita kong anggulo. Kasi si Marcos Jr. ay wala pong bayag, wala pong balls. Kaya hindi siya ang magmamando dyan. Sinabi mismo ng kapatid niyan, sino ang magmamando? Eh di si Lisa Tanas. Sino ang kakampi ni Lisa Tanas? Ang mga dilawan. Dahil galit nga si Lisa Tanas sa mga Marcos yan kay Aimee. Yan ay totoo. Ang ayaw ko lang kay Aimee, nililigtas na yung kapatid niyang hangal. Ang kapatid niyang buang. Kahit totoong binababoy ni Lisa Tanas ng mga Araneta ang mga Marcos. Pareho silang nagbababoyan. The problem with Aimee, ayaw niyang durugin itong si Lisa at gusto niyang iligtas yung kapatid niya. Yan ang problema ko sa'yo, Aimee. Alam mo yan. Dahil si Aimee at saka si Lisa, magkaaway mortal yan. Kaya nga sinabi ni Aimee sa akin, nabigyan daw sila ng second chance ng mga tao, tapos si Lisa Tanas ang sumisira. And Lisa Tanas is aligned sa mga dilawan. See, now you know? Yun ang problema ko kaya Manggagamit. At ngayon, yan, nakapasok siya. At maaaring nakaprograma na rin yan. Kasi kaya napaka-importante na kailangan buksan yung audit logs na yan. Because Lisa Tanas is very dilawan. Behind the scene, nandiyan dyan si Ochoa sa likod niya. Sino ba yung mga ina-appoint mga dilawan? May point yan si Aimee Marcos eh. May point siya na yung sinasabi niya na yung namana daw niya sa tatay niya, ganyan-ganyan, hindi daw lumulunok ng suka, o ganun-ganun. The problem with Aimee, meron siyang may punto de vista. Ang gaga lang, inililigtas yung kapatid niya sa kababuyan, sa pagnanakaw, sa kidnapping, sa smuggling. At ay gusto idiin si Lisa Tanas at si Romualdez yung pinsan niya. Nakalimutan lang ni Aimee na Romualdez siya. Sabi ko nga, inutil si Marcos, ayaw pa sabihin ni Aimee. Yan ang problema. Now kasama sa Magic 12 na ngayon. Makakabalik ka sa Senado. So, ano yung magiging papel niya ngayon dyan sa Senado? Hay, naku! Ang aking analysis dito, mga kababayan, na sabi ko nga, si Marcoleta lang talaga yung game changer dito. Why? Diba? Teka. Kung 20-something million ang binoto kay Senator Bongo, kasi number 1 siya, di ba? Tapos si Senator Bato, kumbaga yung tatlong yun,
na pasok dito sa Magic 12 na ito o sa 12 ano na to sa Magic 12. Mga kababayan, hindi ba napakalakas ng boto ng PDP laban ng Duterte endorsed, meaning umepekto, nag-reflect, nag-resonate ang kampanya ni Pangulong Duterte ni Inday Sara sa buong kalahatang OFW kasi halos pumasok ang Duterte 10. Pero pagdating sa Pilipinas, i-analyze ninyo, bakit ganun ang nagresulta? Itong si Kiko Matching na isinut na sa Inodoro, si Bam Aquino na isinut na yan sa Inodoro, biglang pumasok sa number 3, ano bang number nila ngayon? Tingnan ko. Okay? Biglang pumasok nga sa, yan, si Pangilinan, si Matching, pumasok sa 5. Okay? Si Bam, ayan, ito to. Ay, shit. Okay? Ay, si Bam Aquino, number 10 pa ngayon, number 3. So, ang punto de vista ko, kasi inyo dito mga kababayan, we have strong votes. The PDP laban ay nakuha nila yung pinakamaraming boto sa buong mundo. Ay, tama ba? Tama, buong mundo. So, ang ibig kong sabihin dito, pag titignan ninyo sa, ang bumoto ba kay Bongo? Let's say ikaw. Boboto ka kay Bongo, kay Bato, kay Marcoleta. Ang number 3 mo ba na iboboto? Si Bam Aquino? Ang number 4 mo bang iboboto? Si Tulfo? Or si Kiko? O sige, wag na pagbigyan na natin. Si Kiko or si Soto? Of course not. Hindi ko sinasabi na dahil si Bongo is number 1, dapat pumasok yung Duterte 10. I'm not saying na ganun ang magiging. Ang sinasabi lang natin dito, lumapit man lang yung number of votes ng mga ibang Duterte candidates. Pero bakit, bakit mga kababayan hindi nag-reflect, hindi nag-resonate ang boto na nakuha ng PDP laban? Kasi nag-block voting ang mga tao. 'Di ba? Nag-block voting sila. Bakit sumingit o naisingit, 'di ba? Etong si yung dalawang Pulawan o Dilawan na ngayon. So statistically, pag titignan mo, 'di ba? Mag-agree kayo sa akin yung mga eksperto diyan. Hindi ganoon ang magiging result dapat. Sana itong yung Duterte 10 na candidates, yung iba yung 7, lalapit man lang ng konti dun sa boto nila. Kasi mga kababayan, ang layo like si Pastor Quiboloy, di ba? Si Attorney Vic nasa 20s, 23, 24 ba siya? Okay, so, ibig sabihin, mga kababayan, bakit ang layo nila? Bakit pumasok itong Pulawan na to? Ang tanong ko sa inyo, merong block voting at sumunod ang taong bayan. Bakit si Senator Bongo nakakuha ng what? Ilan ba siya? Di ba binawasan? From 26, ito. Ano ba sinabi nila dito? Ilan na ba ang boto niya ngayon? Oh, 'di ba? 26 million kagabi. Tapos bumaba sa 21 million. Isa pa yung palatandaan. 21,790,000 yung kanyang nakuwang boto. Okay? Ako, ito recurrent ito na nakuha natin na result, na report. So ganun pa man, ang tanong ko sa inyo, kung may block voting, which is meron talaga. At ito ay PDP laban, nakuha ni Senator Bongo. 'Di ba? Bakit napunta yung mga ibang Duterte 10 sa dulo? Bakit ganon? Pwede sana nagkadikitan ang laban. Ang ibig ko sabihin, let's say, for example, 21 million si Senator Bongo. Si Senator Bato, ilan si Senator Bato kunyari? O 16, 17. So, kumbaga nagdidiktikan sana ang laban, 16 yung 7 na hindi nakapasok. Let's say si Attorney Vic na punto kunyari, ang boto man lang niya kung 16 si Senator 21 si Bongo, si De La Rosa is 16. Sabi na natin kasi mas may advantage sila dahil unang-una incumbent sila, current sila ng senador. So, nagbibigyan sila ng mileage, tsaka sa mga hearing, nakikilala sila ng tao. Even though si Attorney Vic, kilala din naman ng taong bayan dahil executive secretary yan ni dating executive secretary. Diba? Ang punto de vista, sana lumapit man lang yung mga boto nila. Let's say, for example, doon sa 13, 14, 15 na spot. So, kunyari, si Attorney Vic 13, okay lang matalo as long as nabilang yung iyong boto, right? So, ibig sabihin, let's say, number 13, kung natalo si Attorney Vic, 10,000, ay 10 million,
Si Lambino, 10 million something something. Si Jimmy Bondo, 10 million something something. Tapos yung mga nanalo, let's say ito si Camille o layang sila Kiko Machino yan, 11 million. Kumbaga dikit ang laman. Nakuha niyo yung point ko. Dapat dikit yung numbers. Okay lang manalo ka. Okay lang manalo ka okay, of course okay ka manalo. Okay lang na matalo ka, pero as long as nabilang ng tama yung boto mo. Pero dito, ito po ay malinaw na na-represent ng buong ng Pilipinos sa buong mundo na Duterte ang nag-rule sa eleksyong ito. Which is, look at Cebu, look at Davao, lahat ng Duterte halos nanalo dyan at sa iba pang mga lugar. Diba? Nakuha niyo yung punto de vista ng inyong palangga. So meaning, yung behavior, yung mga galawan ng numbers, okay? Numbers na ibinato dito sa Duterte at dito sa mga nakapasok na mga na-shoot na sa Inodoro, mga kababayan, okay? Ay hindi tugma. Kasi sinunod ng solid supporters ni PRRD eh. Di ba? Na talagang mag-block voting. Sabi ko dapat man nang magkakalapit, di ba? Magkakalapit ang kanilang mga boto. Okay lang na talo. Normal talaga sa laban ng buhay. May talo, may panalo. Pero ang layo ng agwat. Hindi ka namang boboto na number 1 mong senador, Bongo de la Rosa Marcoleta. Then ilalagay mo, Bam Aquino? Or ilalagay mo what? Kiko? Di ba? Hindi mo ilalagay yun. Kaya, si Atty. Glenn Chodol, siya yung expert dyan, later on, ipapaliwanag niya yan sa atin. Ay, sabi ko nga, kung makikita mo, kung 21 million, di ba? Kung 21 million ang boto ni Senator Bongo, ang expected dyan, mga palangga, magkakadikit. Hindi man pantay-pantay, pero sobrang dikit. Kaya may red flag talaga. Sabi nga na kanina, basa ko, red flag na na mekos-mekos. Hindi na, kumbaga, saan tayo humuhugot? Dahil ito nga, napag-usapan na. Hindi lang ito napag-usapan. Mayroong ebidensya na prior sa eleksyon, itong si John Lee sa Butuan, nung nag-testing and sealing, ay may naganap na ang during that testing and sealing, ang lumabas sa voter's receipt sa kanyang mga binoto ay tama. Exact, 'di ba? Tama naman nung una, 'di ba? Tama lahat actually. Pero pagdating doon sa election returns, yung nasa loob, yung SD card, ang lumabas, 'di ba? Yung mga kandidato ng alyansa ng mga bangag, kaya ini-encourage niya ni Atty. Glenn Chong dyan, ang mga politiko o yung mga lumaban na humingi nitong election returns and audit logs para makita at sana ma-compare doon sa voters receipt, mga kababayan. Imagine mo, 3 lang yung pumasok. Okay? Tapos, the rest nasa dulo. Okay? Nasa kadulo-duluan sila, 40, ano pa ba yung mga numbering nila? 40, 30, ganyan, 30 plus. Ang layo-layo talaga, mga palangga. Bakit nagkaroon ng pagbagsak ng boto? When I mean, yung nag-drop, parang ang taas-taas, di ba? Pag tumitingnan mo yung stock market, ganyan, yung graph, taas-taas na gano'n. Taas-taas consistent yung 3. Pagdating doon sa 7, bumagsak. Samantalang nag-represent ang OFW na panalo halos na-control ng OFW votes all over the world. Nakita natin, majority, na-control nila na ipasok itong Duterte 10 na ito. So, all of a sudden, pagdating sa Pilipinas, nag-fluctuate, jumogsak ng bonggang-bongga dito sa Duterte, sa the rest of Duterte candidates. Yan ang isang katanungan. Bakit nagkaroon ng, what's the term? Nagkaroon ng vote drop-off. Diba? Pagdating dun sa 7. So, yun ang tinitignan natin, mga kababayan, na ibig sabihin, mayroong, okay, ibig sabihin, liwanagin ko, posible na nagkaroon ng program manipulation. And what? Pinili lang. Okay? Selective counting. Kumbaga kung sino lang ang gustong ipanalo, mga kababayan. Bakit natin sinasabing may pre-programmed manipulation? Nakita natin sa testing and sealing.
sa Butuan at doon sa Bulacan. Ito yung pinag-usapan nga namin. Ito yung binuking o in-erase na point nitong si John Lee dyan sa Butuan. Ni-raise niya sa COMELEC and later on, hinanting pa siya, binigyan siya ng show cause order. Imbis na solusyonan ng COMELEC, ang problema dun sa makina na yon, that was May 6 days before the election, ay hinanting pa itong whistleblower or concerned citizen. Di ba? So, posible na nagkaroon talaga ng pag-program kung sino or pre-programming kung sino ang ipanalo nila at sino ang pinili nila na gusto lang ipanalo. We don't know kasi hindi naman tayo mga eksperto. Malalaman na lang natin yan kung huhubaran natin yung makina. Yan ang gusto ni Atty. Glenn. Hubaran natin, tignan natin yung makina. Diba? So, meron talagang selective counting, merong selective na winners, diba? Sa nakikita natin, at saka pre-program manipulation. Well, the pre-program manipulation ay nangyari noong May 6. Paulit-ulit to, may ebidensya yan. Pinost natin yan, mga palangga. Di ba? Pag pinag-uusapan mo in terms of, yun na nga, yung methods, yung way paano ito nagkaroon ng ganitong result. So yung mga scientists dito, baka may mga magagaling dyan, you can comment, di ba? I-recall daw, okay? Sabi ni Palangga. Kung titignan ninyo, talagang sobrang malayo yung agwat. Sobrang malayo. So, pwedeng kasi ayaw nga magpaliwanag ng COMELEC. Ang sinasabi lang nila dito, yung mga nagrereklamo kayo na yung mga boto ninyo, ay mga pangalan na binoto ninyo hindi lumabas. Tapos yung kinumpare nyo nga sa voters receipt, di ba, hindi nag-match. Ang sabi dyan ng COMELEC, ng jutang gininis na si George Garcia, ay hindi, baka nakalimutan lang nila kung sino binoto nila. It's the same thing with Chito, basta yung Chito from Davao, yung Bisaya, okay? Sa Montina. Then si Attorney Raul Lambino ng Duterte 10. Di ba? Iba rin ang lumabas sa kanilang mga resulta. Doon pa lang meron ng discrepancy. Tapos ano sinasabi ni George Garcia? Ay hindi, baka nakalimutan lang. Nakalimutan lang nila yung binoto nila. Pagtingin nila doon sa voters receipt, ay iba yung lumabas. Malinaw na malinaw, mga kababayan, na pwedeng nagkaroon talaga na, kumbaga, na set na, di ba? Pre-program or na preset na kung sino ang gustong kandidato ang pwedeng manalo. So malayong-malayo talaga sa black voting kasi napatunayan natin na nagkaroon ng black voting eh. Kasi naipakita ng OFW. 'Di ba? Nakita pinakita ng OFW. So makikita natin dito sa BCM, yun yung hinihingi nga ni Attorney Glenn Chong, pinapahingi niya dito sa mga kandidato na kunin ninyo, tignan ito, at tignan ninyo yung audit logs kasi nga hindi kailangan nating suriin. Kasi nga meron nang nangyari prior sa election day. 'Di ba? At kaya sabi ko nga sa mga kandidato, dapat even though, natalo kayo, i-demand ninyo ang accountability, yung transparency na laging sinasabi ganyan ni Attorney Vic Rodriguez na makita na bilang ba ng tama ang boto ng taong bayan. Like yung black voting, yung mga supporters ni Pangulong Duterte. Kasi bakit biglang pumasok yung dalawa? All of a sudden, pumasok sila. Di ba? si Bam Aquino at saka si Kiko, napaka-imposible ng flow. Imposible yan. Mga kababayan, kahit sa ating common tao, nag-block voting ka diretso, tapos biglang may nakalusot. Yung pinaliwanag ko na kanina, at least man lang, kung matalo ka, magkadikit yung laban. Makadikit yung mga numbers. Yun yung natin, yung sinasabi natin dito, mga palangga. So, anong sinisimbolize nito? Sa nangyaring eleksyon, isinisimbolize na napakalakas pa rin ang Duterte administration. Dahil number 1 si Bongoy, halos nanalo yung mga inendorso ni Pangulong Duterte locally. Inendorso ni Inday. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang lakas ng Duterte magic, ng hatak ni Pangulong Duterte sa masa, dahil the fact na nakikinig sa kanya yung tao, ibig sabihin, lubog na ang kredibilidad ng mga bangag. At pagdating dito kay Camille at saka dito kay Amy Marcos, isa pang palaisipan niya. Maaring programming din talaga yan. Maaring
pinrogram niya mga yan. Kaya kailangan makita ang audit logs. Mga kababayan, ang gusto ko lang sabihin sa inyo na sa OFW, well, thank you so much kasi ipinakita nyo talaga yung inyong pagsunod sa Pangulong Duterte na mag-vote, na black voting, which is nakita yan sa resulta sa Japan, sa Europa. Actually, I'm just waiting dito sa LA, hindi ko pa nakikita. Nagda-message na ako sa mga ka-chika boom-boom natin, wala pang sinisend hanggang ngayon. Diba? Naging busy-busy yan tayo dahil nga, diba, may Father's Day kahapon. Ibig sabihin, sikat na sikat, nakita nyo naman sikat na sikat at minamahal ng Pangulong Duterte, ng mga taong bayan, ang Pangulong Duterte kasi yung kanyang mga inendorso talagang nanalo, majority sa kanyang inendorso ay nanalo. So, ibig sabihin mga palangga, lubog na ang Bangag administration. Now, here's the thing. Ito ang catch. Bakit number 1 si Senator Bongo at bakit number 2 ba? Si Senator Bato na? Kaya tingnan ko lang ito. Number 2 na ba siya? Okay, tignan natin mga hitad. Ito. Number 3 pala. Number 3 na siya. Oo. Number 1 si Senator Bongo. Number 3 si De La Rosa. Number 6 si Marcoleta. Nakakatuwa ba itong result na ito? Sa part kay Congressman Marcoleta, o bilang senador niya, yes, it's a big thing. Game changer po si Senator Marcoleta. Why? Alam naman natin na sa tamang bota, tamang bilangan, mananalo talaga siya. Pero bakit ko sinasabing game changer si Marcoleta? At yan ang ipupush natin na pag siya'y nakaupo na siya ay maging Senate President. Okay? Bakit? Hindi ko sinasabing walang kwenta yung pagkapanalo ng dalawa. We need numbers, right? Kaya nga tayo, kahit hindi kayo sang-ayon sa iba na under Duterte 10, ano ang sabi natin? Let's vote Duterte 10. Kasi ito yung makakatuwang ng ni Pangulong Duterte, ni Inday Sara sa paglaban sa mga demonyo sa Senado. At nag-agree ako dyan. Pero bakit ang pagkapanalo natin sa Senado ay isa lang ang pinakamahalaga? Bakit si Marcoleta lang ang game changer dito? First, si Marcoleta, na-interview ka, it's an honor na na-interview ko yan, si Senator, ilang beses ko na na-interview, even before. Yan ay kinampanya natin, tinulungan natin, ay na nagtulungan tayo during unit team, di ba? Unibudol. Siya talaga ang pinaka-the best na nangyari ko, Marcoleta. Senator Marcoleta, you are the best thing na nangyari dito sa electoral result na ito. Dahil nakita natin kung paano niya bardagulin, kung paano niya boljakin yung mga hunghang sa Congress. Sila Abante, good thing, talo na sila, di ba? Yung iba doon, mga talo na sila. Hindi, ang dami kasi Congress, so hindi ko ma-enumerate lahat. Pero gusto ko ibigay sa inyo yung pinaka-kabog sa banga. Siya talaga dahil pwede siya maging Senate President at pag dumating ang time na yan, meron siyang power. Para what? Para mag-assign ng mga chairpersons sa mga committee na mga mahahalaga, lahat na yan mahalaga, na para mabago ang sitwasyon ng buhay ng Pilipino. Pero ang question dyan, sino ang ilalagay dyan na committee chair? Okay? Let's deal with that later. Ito, nilalatag natin yung picture sa inyo na kung bakit si Marcoleta ang pinaka-game changer. At hindi si Senator Bato at hindi rin si Senator Bongo. Any comment, my darling? Kuya, nag-lecture tayo, ako yung teacher nyo. Okay, any comment, mga darling, bakit? Unang-una, hindi threat si Bongo at si Bato sa Bangag administration. Bakit ko sinasabing hindi threat? They are already senators, darling. Pero nakidnap si Pangulong Duterte. Nalusob ang what? Ang KOJC. So, para sa mga bangag, okay? Para sa mga bangag, hindi nila dinaya si Bato at saka si Bongo kasi para sa kanila, hindi threat yung dalawa. I'm not saying wala silang silbi. Importante sila. Hindi sila threat. Nakita nyo na sa PIDEA Leaks. Ito'y binibigyan ko kayo ng example sa PIDEA Leaks. Kahit nakakuha ng mataas na boto
si Senator Bongo, it's not about nakakuha ka ng mataas na boto. Si Senator Robin Padilla nakakuha ng mataas na boto. Siya pinakamataas, right? Ang game changer si Marcoleta, unang-una alam niya ang batas. Matalino, magaling, kayang makipag-jug-jug-jug-jug. Kaya I love Marcoleta. Even before. Hindi ko sinabi dahil nanalo siya. Kaya nga, ang faith ko sa kanya, siya yung pinaka-game changer. Siyempre, buwisit ka, di ba? Dahil alam mo, hindi, si Glenn Chong si Glenn Chong na magpapaliwanag sa inyo ng technical dahil hindi ko naman korte yan. Ayoko naman magdunong-dunungan dito sa technicality dahil yun ang sinasabi ko lang sa inyo, ito yung nakikita ko. Walang threat sa mga bangag si Senator Bongo at saka si Senator Bato. Nagawa nga nilang nadukot ang Pangulong Duterte. Even senador yung dalawa eh. And the fact na meron silang kaso na dinidikit yan ng mga bangag. Eh, di ba nasa din sila sa ICC? Okay. This is not being negative. What if, okay, si Senator Bongo at si Marcoleta, ikikidnapin na naman niya, not Marcoleta, si Bongo at saka si De La Rosa, ay ikikidnapin na naman niya ng mga bangag. O sino na lang ngayon maiwan sa atin dyan? Sinong maiiwan? Si Kong Marcoleta, meron pa ba tayong kakampi? O si Robin Padilla, hindi naman siya ganun ka napupok, tsaka hindi naman, aminado naman siya na wala naman siyang alam sa batas at he's learning every day, Ang question ko dito, bakit game changer si Marcoleta? Kasi meron siyang balls. Smart cookie si Marcoleta. Mataas ang kanyang paninindigan sa sarili. Dapat kung naipasok natin si Vic Rodriguez, kasama siya sa game changer. Why? Why? Ito hindi dahil sinuportahan ko siya. Nakita nyo, even before siya ay walang posisyon sa Senado o sa gobyerno, inilaban niya yung vice scam na yan. And I hope, Attorney Vic Rodriguez, let's continue to fight. Dito, kahit hindi ka, hindi na bilang ng tama ang boto, yan ang paniniwala ko. Saka based dun sa explanation ko kanina, kaya nga kailangan mahalagang bagay na makausap natin si Attorney Glenn Chong. Kasi hindi po natatakot si Lisa Tanas, si Marcos Jr. kay Bongo at kay Senator Bato. Ang nakikita ko dyan, mag-agree man kayo sa hindi, alam ko kailangan natin sa numbers, kaya nilang tirisin. Why? Balikan natin yung PDEA leaks. Tinanong ko kasi yan kay Senator Robin Padilla nung nagkita kami sa Daeg. Ako'y nagsasabi sa inyo na totoo, sinusuportahan natin yung mga Duterte, pero pinapainawa natin sa inyo kasi ayoko nang tago-tago, linti. Dahil porket natin, kakampi natin, dapat ganun-ganun, no. Tinanong ko si Senator Robin Padilla. Senator Robin, sabi ko na gano'n sa kanya, nakaupo kami. Alam mo ba, may picture pa nga kami yan na naka-sweet. Hindi ko lang ma-post, nakabigyan ng issue sa tamang pagkakataon. Anyway, nakasama ko siya doon. Okay? Tinanong ko siya kasi nanggagalit nga ako doon sa PDEA leaks. Sabi ko, Senator Robin, bakit kasi hindi nyo pa pinatawag yung si Lisa Tanas? Totoo to. May witness ako. Doon si Harry Roque. Doon yung mga kaibigan ko. Doon yung mga tao. Yun, sabi ko, bakit nyo pa kasi pinatawag yan? Si Satanas at si Kumar. Diba? Naalala nyo doon. Binabalik ko kayo sa issue na yon. Ano sabi ni Senator Robin Padilla? Ay, ma'am, kasi mahirap po. Kasi, parang ang indirectly, ang konteksto ng kanyang sinabi, kasi ang presidente ay si Bangag. Kaya hindi maipatawag si Lisa Tanas at itong si Marcos Jr. na sangkot doon sa pulmoronic na sinumpa ang salaysay ni Agent Morales. So my point here, darling, ando doon si Senator Bato sa PDEA leaks, ando doon si Robin Padilla, ando doon si Senator Bongo. Hindi na ipatawag si Bangag at si Lisa Tanas na doon sila ay binanggit. Diba? Sila yung pinaka-importanting mga bangag na kailangan malaman ng tao. Kaya para sa akin, hindi, of course magdidiwang, diba? Dahil nakapasok silang tatlo. Hindi sila game changer. Kasi they're already there, nakidnap ang Pangulong Duterte. They're already there, pero hindi na ipatawag si Bangag. Hindi na ipatawag si Lisa Tanas. Diba? So, we need sana more people, more senators na may
merong paninindigan, merong laman ng utak para ipaglaban ang inyong karapatan. Na hindi natatakot sa mga bangag, na hindi kayang, na walang person vested interest or whatever. Kasi, the moment, hindi natin alam kung anong plano ng mga bangag kay Senator Bongo at kay Senator Bato. Katulad kung si Pangulong Duterte ay Pangulo, ay nadagit nila, nakidnap nila papunta sa dahig. Ano ang assurance natin na hindi makidnap yung dalawa? So sa akin, kaya hindi dinaya yan, di ba? Hindi yan pinrogram or whatever, based doon sa evidence na ipinangita ni Attorney Glenn Chong. Kasi, eto lang to, akin lang to. Maybe mali ako. Mag-agree kayo or hindi. Siguro sa Rodney Satanas, wag yun ang dayain niyang si Bongo at saka si Bato. Wala naman yan. Nakita niyo, hindi nga ako pinatawag. Kunyari ako si Lisa Panas, hindi nga tayo pinatawag, hindi nila kaya. Hayaan mo na yan sila. Ito na lang yung wag nating papasukin. Ito yung may angking galing. O si Marcoleta, hindi natin pwede dayain yan. Malalagot tayo sa INC. Yun lang yun sa akin. Maaring mali ako dahil nobody's perfect. Pero yan ang nakikita ko based sa result na ibinigay sa atin. Di ba? Oh, ano pa gagawin? Wak-wak isagot. Sinabaluling ngayon. Yun. Ang layo ng mga Duterte 10 eh. Nanalo tayo, majority sa sa OFW. Yun po ay representation na you guys sinuportahan nyo ang Pangulong Duterte ng bonggang-bongga. Ano na sabihin ng ni Lisa Tanas? Ay, si Senator Bato, iiyak lang yan doon eh. I'm not saying this negatively, pero yun yung nakikita natin. Di ba? Ito yung nakikita natin. Oh, kaya tayo galit na galit. Di ba? Noong Pidea Leaks. Si Kumara hanggang ngayon di pa pinapatawag. Si Kumar! Nagsuot-suot nung nang nasa hotel. Alam niyo na yun, di ba? So, ang nakikita ko ko dito, hindi nga siya talaga threat. Kasi kung during their term, yung term nila, andyan pa rin sila, wala naman yan. O, kita mo, hindi nga natin sasabihin lang yan ni Lisa Tanas at ni Bangag. O, kita mo habang kinikidnap natin si Pidots, kunyari, tawag nila, si Duterte, o, tignan mo, si Bongo, nakapasok pa, hindi nga natin napapasok. Even na si Inday Sara, di ba? So, na natin yung mga yan. Huwag na natin galawin. Ito yung analysis ko lang. Huwag na natin galawin yung, distrong ka rin yung boto, Huwag na natin, wala namang silbihan sa atin, eh. Kayang-kaya natin lisuin yan, parang tando-tando. Akin lang to. Kaya, sabi ko nga ganun sa inyo. The game changer here is Marcoleta. Silang Bino, sana. Kasi, we have to accept the fact, mga kababayan, na kung pwede lang talaga, dapat ang mga senador natin may alam sa batas. May alam, may puso, may paninindigan. Hindi lang pwede yung may alam ka pero magnanakaw ka, bangag ka. May alam sa batas, kayang ipaglaban ang bayan, kaya ng under pressure pagdating sa debatehan. Kasi kung ako nandiyan, kahit hindi ako mabugada, parang But syempre, kasi bago ka deliberate yan, you have to be prepared as a congressman or as a senator to fight for the people, not for your own interest. Kaya Marcoleta, you're the best, darling. Senator Marcoleta, congratulations. Baka naman, magpa-burger ka naman, sabi ni, nabasa ko si Sas. Okay, so congratulations sa Duterte Youth, and there, Pero kailangan din titignan ito. Kung ano ba talaga ang talagang totoong result. Hindi, kasi ang problema kasi sa atin, sa inyo dyan, sa Pilipinas, ay hindi na, okay na, tapos na election. Okay? Sayang yan. Tapos na, wala tayong magagawa. Yun na yung nangyari. We have to accept the fact. Pero nakakalimutan niyo ipaglaban yung tama. Naikalimutan niyo ipaglaban na bilangin ang inyong boto. Sana manindigan kayo. Kahit tapos na ma-proclaim niya mga yan, para makita natin ilang milyon kung nagkaroon man ng dayaan ng pre-program, kasi nga nagkaroon talaga ng program, yung pinresent naming ebidensya ni Atty. Glenn Chong, sino ang mga binawasan nilang boto? Hindi po pwede na, sige, talo na ako, hayaan mo na. We have to fight
for what is right. Bilangin natin ilan ang boto na nakuha natin. Nakuha ko, kunwari ako, para malaman ka, 1 million na pala nakuha ko. Then I'll be happy. Thank you to my 1 million na nagtiwala sa akin. Diba? Yes, marami nalulungkot. Attorney Vic is Attorney Vic. Whistleblower. Diba? Dito pa lang eh. Sa kanyang book. Tinaya niya na yung buhay niya dito nung kanyang inano eh. So anyway, so wala tayong sa ngayon, okay? Sa ngayon, dahil yun, hindi pa rin naman tapos ang mga bilangan dyan, pero nakikita nyo talaga na may discrepancy mga palangga. So we have to, kailangan talagang tignan. So, yes. So, tignan natin itong mga sinasabi ng mga palangga. O, nakita nyo mga itsura pa ulit-ulit na lang, di ba? Ano man ang nagawa ng mga nakaraan yan? Aba, dahil pala nag-comment. O, ang sabi ni Joyce Angeli, this country is hopeless. Nanalo ang drug lord bilang mayor sa Leyte at nakabalik sa Senado si Matching. Okay, tama si Espinosa. O, di ba? Nakakulong dahil sa pulburon nanalo. Ano ang nangyayari sa bayan ninyo, lalo sa Leyte dyan? O, ano pa? Sabi ni Palangga, pinili talaga ng makina na huwag makapasok si Atty. Vic Rodriguez dahil mahigpit nila itong kalaban. Lalo pat ito'y mahigit na matapat at totoo sa kanyang tungkulin. Pero wala pa rin silang ligtas kay Marcoleta. Isa din yan sa may prinsipyo at hindi nababayaran. Good point. Naway iloob ng Diyos na walang magbago sa inyong malasakit sa bayan, lalong-lalo na sa mga kapos sa buhay. May mga plano ng Diyos, sabi ni Palangga, hindi na yung pangalan. Si Analo, nag-pray pa, Analo Avenido, nag-pray pa siya na makapasok si Atty. Vic Rodriguez, 20 plus Palangga. Ngayon, sabi ni Mol Nadil, totoo lahat ng sinabi ni Atty. Glenn at Atty. Respicio na may tanim na programa mga machine. Okay? Ni Garcia, Lito Lapid, kahit kapampangan ako, di ko kayan binoto, mas matalino at gagawa ng magandang batas sina Atty. Vic at Jimmy Pondo. Alam nyo, napakahalaga. Akala nyo itong mga comment ninyo, ito ay magre-resonate sa buong kabataan na nababasa nila na okay, ito yung mga sentimiento ng bayan. Pero ang question nga, bakit ang layo ng agwat ng boto ng tatlo, Marcoleta, Go, at De La Rosa, doon sa 7 na Duterte 10? Kaya yan ang imbestigahan. Kung sino nag-black voting? Can you comment? Sino ang nag-black voting dito? Just answer yes, 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 whatever dyan. Diba? Sino ang nag-black voting sa inyo dito? Bakit ganyan kalayo ang agwat ng boto ng ating PDP laban 3? Ayan, tingnan mo, ang dami. Sino nag-black voting dito mga palangga? Ang sabi dito, this country is hopeless. Okay, sabi ni VP Sara, sabi ni Jezreel Wu, okay? Nakaka-disappoint ang senatorial results. Overseas and Mindanao vote, panalo po lahat. Sabi ni Charmaine, tama ka. Charmaine Pujio, overseas and Mindanao vote, panalo po lahat, Duterte 10. Pero Luzon at Visayas, kailan pa maging federal ang Pinas? Wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Ayan, umiyak-iyak na. Ayan, tignan nyo, nag-black voting kayo. Hindi nyo lang binoto si Go, si De La Rosa, at si Marcoleta. Nag-black voting kayo. Saan napunta boto nyo? Bakit ang layo nung 7? Bakit biglang pumasok si Matching at saka si Pagpag, si Bambam Pagpag. Remember that, si Pagpag? Pinasok na natin sila sa Inodoro. Ayan black voting lahat. Kasi nakinig kayo sa kay Pangulong Duterte. Ginagawa nila ng paraan. Okay. Si Revilla, yung isang tulpo, yung si Erich Sylvester. 'Di ba? Nakapasok. Kailangan talaga buksan yung makina na yan. Attorney Glenn Chong, nasaan ka na? Kailangan natin buksan ang makina. Okay. Sabi ni Alvin, go Yuma. Game changer is yung Comelec. Tama ka. Sila nga ang game changer. Kung sila ay nag-program ng mga kandidato. Tama ka doon, Palangga. Okay? Ngayon, Elaine, from Region 1 to 6 lamang, sina Kiko, Tulfo, pati si Go, from Region 7 to 13 lamang PDP line-up, 7 to 13. Well, kaya nga dapat buksan talaga mga kababayan.
Sabi na isa, ang tangina na bang ginagawa ng lapid na to sa Senado? Sabi ni Liam. Oo nga naman. Alam mo, dami nagagalit na taong bayan, no? Okay. Si Attorney Vic Rodriguez po, ma'am, bakit ganun po? Sana ipagpatuloy pa rin ang advocacy niya sa 2028. Meron pa pati si Attorney Jimmy Bondoc. Hindi naman sila titigil. Tuloy-tuloy lang natin. I think tuloy-tuloy na yan. At ni Jimmy Bondoc at saka ni Attorney Vic, di ba? So, ang question dito, ano po ang significance dito? Okay? Sa bangag na isa nangyari. Bakit? Okay. Dito naman tayo magkakatalo. Itong angulo ang tignan natin. Maharlika. Kung dinaya yan dahil si Bangag ang dahil ang presidente, kahit sino pwede ilagay ni Bangag yan eh. Dahil according sa affidavit na Atty. Glenchong 2022, dinaya ni Lisa Tanas ng eleksyon. Bakit hindi ilagay yung mga gusto nila dyan? Bakit, number one, hindi pwedeng ipanalo, i-program pala ng mga Bangag ang lahat ng kanilang senatorial balls. Kasi imposible yun, magkakagulo ang taong bayan. So, fire out yan. Okay? Then, number two, hindi rin pwedeng hindi ilagay nga itong si Marcoleta, si Bongo, at saka si dahil magkakagulo pa rin. Fire out yan. Then, number three, bakit nalagay si Kiko at saka ito si Pam? Bakit? Tanong mo kay Lisa Tanas. Dahil baka hindi nyo alam, behind the scene, dahil sabi nga ni Aimee Manggagamit, ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay hindi yung kapatid niya, kundi Romualdez at Araneta, right? Oh, kanino ba aligned si Bam at saka si Kiko? Di ba si Kiko pumunta na sa Malacanang nag-ano-ano kay Lisa Tanas? Di ba may picture sila? Sino ba ang aligned kay Lisa Tanas? Eh di ba mga dilawan? Ang Kiko and Bam, they are dilawan. Sino ang posibleng maglalagay, magpo-program dyan sa machine? Diba? Hindi pwede. Pwede talagang si Lisa Tanas dahil siya ang nandaya sa eleksyon. Yan ay nakalagay sa affidavit ni Atty. Glenchong. Hindi lang natin alam kung ano ang naging usapan dyan behind the scene. Kung bakit yung dalawang sumyot na sa inodoro, diba, hinukay sa ilalim ng Poso Negro at inilagay dyan. Bakit hindi yung kandidato ni Bangag? Maaari kasi wala rin silang tiwala sa mga kandidato nila. Kay Revilla, di ba? Kay Tolentino, baka iniisip tayo, pareho lang mga balimbingan. Nagbalimbingan. Imagine mo, parang Duterte yan, nagbalimbing. Baka pwede tayong traidorin ito. Dito na lang tayo pupusta sa dalawang dilawan. Kasi sure ball tayo, galit to kay Duterte. Tutuluyan tong Duterte din, Talagang nagiging kampi ni Lisa Tanas ito para, sirain yung mga Duterte. Yun yung nakikita kong anggulo. Kasi si Marcos Jr. ay wala pong bayag, wala pong balls. Kaya hindi siya ang magmamando dyan. Sinabi mismo ng kapatid niyan, sino ang magmamando? Eh di si Lisa Tanas. Sino ang kakampi ni Lisa Tanas? Ang mga dilawan. Dahil galit nga si Lisa Tanas sa mga Marcos yan kay Aimee. Yan ay totoo. Ang ayaw ko lang kay Aimee, nililigtas na yung kapatid niyang hangal. Ang kapatid niyang buang. Kahit totoong binababoy ni Lisa Tanas ng mga Araneta ang mga Marcos. Pareho silang nagbababoyan. The problem with Aimee, ayaw niyang durugin itong si Lisa at gusto niyang iligtas yung kapatid niya. Yan ang problema ko sa'yo, Aimee. Alam mo yan. Dahil si Aimee at saka si Lisa, magkaaway mortal yan. Kaya nga sinabi ni Aimee sa akin, nabigyan daw sila ng second chance ng mga tao, tapos si Lisa Tanas ang sumisira. And Lisa Tanas is aligned sa mga dilawan. See, now you know? Yun lang problema ko kaya Manggagamit. At ngayon yan, nakapasok siya. At maaari nakaprograma na rin yan. Kaya napaka-importante na kailangan buksan yung audit logs na yan. Because Lisa Tanas is very dilawan. Behind the scene, nandiyan dyan si Ochoa sa likod niya. Sino ba yung mga hina-appoint mga dilawan? May point yan si Aimee Marcos eh. May point siya na yung sinasabi niya na yung namana daw niya sa tatay niya, ganyan-ganyan, hindi daw lumulunok ng suka, o ganun-ganun. The problem with Aimee, meron siyang may punto de vista. Ang gagalang, inililigtas yung kapatid niya sa kababuyan, sa pagnanakaw, sa kidnapping, sa smuggling. At ay gusto idiin si Lisa Tanas at si Romualdez yung pinsan niya. Nakalimutan lang ni Aimee na Romualdez siya. Sabi ko nga, inutil si Marcos, ayaw pa sabihin ni Aimee. Yan ang problema. Now, kasama sa Magic 12 na ngayon.
makakabalik ka sa Senado. So, ano yung magiging papel niya ngayon dyan sa Senado? Ay, naku, ganyan-ganyan na naman. Diba? So, totoo na si Marcos Jr. ay talagang bangag at wala, actually si Marcos Jr. wala yung panahon mag-destroker ng mga makina o makikipag-meeting kung kani-kanino na o sige dayain or ganyan-ganyan. Si Lisa Tanas yan. The problem, siya ay presidente. So siya dapat ang ma-impeach. Betrayal of public trust, bribery, pagtatraidor, lahat pwede ikaso sa kanya dahil ang gumagawa yung kanyang asawa. The problem with Ivy, nga sabi ko sa inyo, ayaw niyang sabihin yan sa taong bayan. Ang sinisisi niya yung dalawang Judas. You know, Judas din yung kapatid niya. Gusto niyang iligtas yung pangalan niya. And we don't need yung ganyang klaseng reasoning. Kasi you're not for the people. You are for your brother. And you are for your name. Inotel na nga, dapat nga impeach na yan. Pero, pwede rin magkaroon ng game-changing. Diba? You'll never know. After election, mawala si Bangag. Pwedeng magkirig-kirig dahil sa nakaka-addictus ng pulburon o pwedeng hindi, you know, I don't know, you know. Wala naman akong bolang kristal, pero ito lang ang pinapa-alerto ko sa inyo. Ito po ang nangyari. Nakakaduda, bakit pumasok yung dalawang yan? Diba? May program ba or what? So yan ang titignan natin mga kababayan. So sa mga technicality, Attorney Glenn, 831 at yun, ito na nga. Tingnan natin sa Attorney Glenn show kung ready na ba siya. Di ba? Naalala nyo to, pinaalala ni Attorney Glenn Chong sa akin. Ang sabi ni Attorney Glenn Chong dati, 831 ang resulta. Tama? 6 ang alyansa, 2 sa mga dilaw, 3 kay PRRD, and 1 ay me. Di ba? Sinabi ni Pangulo ni Attorney Glenn Chong yun. Sa aming pag-uusap, every time na nagkukwentuhan kami tungkol dito sa dayaan na ito, mga kababayan. So ngayon, ano nangyari dito? Good thing. Sino ito? May nag-send sa atin, ha? My God. Ano nangyari dito, ha? Okay. So sabi ko nga, na-dominate actually ng Duterte ang eleksyon na ito. The problem is yung nga mga pre-program na yan, nakaprograma na yan. Yung ibang mga nanalo, posible talaga nakaprograma na yan kasi base yan doon sa expose. Okay? Na-expose ni Attorney Glenn Chong. Ngayon, meron silang threat PRRD. Diba? Ang sabi dito kanina sa balita, although kanina pa ito, ang sabi ni George Garcia, so far, wala pa daw issuance of any suspension to proclaim former President Rodrigo Roa Duterte dahil nga siya na yung nanalo sa Davao. Wala pa raw. Tingnan mo yung mga keywords, wala pa daw. So, meron silang, nasa mind nila, gumagawa yan sila ng paraan kung ano yung pagbubutas nila sa batas, kung paano nila ma-disqualify etong si Pangulong Duterte. Right? So yan ang mga tinitignan nila dito, mga kababayan. Good thing, talo daw si Kimbo sa, yung hayop na yan, natalo sa Marikina. That's good thing, actually. So, ang babalikan natin, di ba sabi ko kanina sa inyo, si Senator Bato at saka si Bongo, hindi mo pa alam kung ano maging kapalaran yan. Baka ipadukot yan ng mga bangag. Pag pinadukot ng mga bangag, ano mangyayari sa atin pag pinadukot yan ng mga bangag? Ano gagawin nyo ngayon? Di ba? Ano nangyayari? May na-experience ba kayong dayaan? Ano sabi dito? The people has spoken. Okay, yes, no. The machine has spoken. The machine has spoken. Alright? KOJC, members of FW, Mindanao at DDS, okay. Yan ang dapat, sabi niya gano'n. Yan, ano daw? Kasi Pinklawan, ano sinasabi nito ni Palangga? Galing ni Kiko Maching, humigop ng hangin, nakapasok sa top 12. Sabi ni Tingin Tayo TV. Okay, now, halatado naman na may nakita ako na nag-post, binoto niya straight, pinipalaban, iba ang lumabas sa resibo, sabi ni Shanaya. Ang dami alam hindi ko lang na mababasa lahat ang inyong mga mga pangalan yan.
ang inyong mga message. 'Di ba? Kaso lang, ang problema natin ngayon, kailangan makakuha ng audit logs. Okay? Maalam makakuha ng audit logs, sabi nga ni Attorney Glenn, para ma-check natin kung sino ba talaga ang ibinoto ng taong bayan. Dinaan tayo sa iyak ni Megalomaniac, sabi ni Chicken Adobo. Di yan madudukot, aware na mga yan. Pag nangyari yan, magkakagulo. Yan din ang sinabi natin kay Pangulong Duterte palangga. Pag dinukot si Pangulong Duterte, magkakagulo. Aha, di ba? But syempre, ayaw naman natin magkagulo. Di ba? Ang kailangan lang natin, manindigan ang mga tao. Right? Pero napatunayan nga natin ngayon sa eleksyon na ito na talagang ang Duterte ay ni-rule niya. Okay? Ang Duterte supporters ay talagang nilamon yun ng buo ang kalaban. The problem is, kaya nga natin tignan kung ano yung pinrograma nila dyan. Diba? Sa makina. So, mag-a-agree ba kayo na ang game changer is si Marcoleta? Ano sa tingin ninyo? Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko, Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oy. Nay, ito na yung bayad ko sa'yo sa ano. O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.